Basahin muna natin na itong nakita po nating balita galing po sa Nutriban Republic. Sabi po dito mga kababayan, bakit pinayagan ang live stream at vlogging sa gitna ng sinasabing active lockdown? Kung totoong may active threat, bakit ang mga senador na kalmadong nagla-livestream at nagpo-post habang nagkakagulo? Tanga ba sila o wala lang talagang malinaw na security protocol? Basic ito, kapag ka may posibilidad na armed threat, hindi ka nagbo-broadcast ng live location, internal movements, hallway activity at security o positioning. Mataas na opisyal ang pinag-uusapan dito. Paano kung totoong sinugod sila? Paano kung may armadong tao na nakapanood ng live stream para malaman kung nasaan ang target? Kung active ang threat, talagang iyon. Reckless ang live streaming. Kung hindi naman ganoon kaseryoso, bakit ginamit ang language ng lockdown at threat? Either way, someone most explaining you can call it a security crisis while letting people turn into a live coverage from inside the scene mga kababayan. Kasi nga naman na nakakapagtaka dito, biruin mo kung ang buhay mo nasa panganib na, kung nilusob na kayo, bakit nagawa pa ng mga senator na mag-live stream mga kababayan? Eh di nga naman naalaman yung location nila, kung nasa saan sila sa loob ng Senado. At saka kung mapapansin nyo, yung ibang mga senator, kalmado lang mga kababayan, sitting pretty lang. Di po ba? Eto nga si Senator Amy Marcos, kita nyo sinasabi, delikado daw yung kalagayan nila, sinugo daw sila mga kababayan, pero nagawa pang i-hashtag ang Pangulo. Di ba? Nagawa pang mag-hashtag mga kababayan ng kung ano-ano sa kanyang mga post. Doon pa lang makikita nyo na talagang isang malaking drama lang to. Isang malaking pakulo lang to mga kababayan para talaga itakas etong si Senator Bato de la Rosa para makakita ng pagkakataon para may alis mga kababayan yung atensyon ng mga kababayang Pilipino po natin dito po kay Senator Bato de la Rosa. Sabi pa nga nung isang commentator mga kababayan, eto basahin natin. Galing po sa People's Tonight. Babayaga, duda ang political commentator na si Jerry Kakanindin sa insidente ng putukan sa loob ng Senado kung saan isang driver ng National Bureau of Investigation NBI di umano ang itinuturong suspect ng mga otoridad. Sa kanyang Facebook post ngayong Huwebes, Mayo 14, kinwestiyon ni Kakanindin ang kakayahan ng suspect na makipagpalitan ng putok ng armas sa mga responding Marines, tauhan ng Philippine National Police, PNP, at Office of the Sergeant at Arms or OSAA sa mataas na kapulungan mga kababayan. So ngayon sabi po ni Gary Kakanindin, tindi ng NBI driver, kaya makipagsabayan sa Marines, Police, OSAA. Sino yan? Si John Wick? Kasi mga kababayan, kahit sino po talaga, magtataka dito po sa mga pangyayaring ito. Kaya nga para sa akin mga kababayan, isang matinding drama po yan. Isang matinding drama para maipuslit etong si Senator Bato. Ngayon balik tayo dito. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capability. Sa tingnan nyo mga kababayan, talagang planado yan. Alas 4 ng hapon nag-announce si Senator Bato na aarestuhin daw siya kahit hindi naman. Diba kahit hindi naman mga kababayan. Tapos bigla ang nanawagan ng mga taga-suporta na mag-prayer rally daw. Ano po na mag-prayer rally daw sa labas ng Senado na kung saan naging dahilan para ma-assault eto pong si Tito Sen. Diba ganon kung makapapansin nyo talagang planado etong pagtakas ni Bato na ito. Para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po? Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA. I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Sabi dito, inutil ba talaga si PBBM kaya siyang paglaruan ng mga remolya? Alam niyo may kasalanan talaga dyan mga kababayan, yung mga tagapagpatupad ng batas. Yan yung may kasalanan dyan, hindi po ang presidente. Kasi nga unang-una, kapag ka kasi nakialam dyan, ay pagpalagay natin, pinangunahan ni PBBM, yung pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa, anong iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin, lalo na yung mga kritiko ng gobyerno? Sasabihin, pinupolitical persecution na naman si Senator Bato. Sasabihin ng iba, gustong burahin ni PBBM yung mga kalaban niya sa politika. Kaya sa totoo lang mga kababayan, para sa akin, in my personal opinion,
hindi po natin pwedeng isisi yan sa presidente kung bakit nakatakas, nakaalis, itong si Senator Bato. Kasi maliwanag naman po yung sinabi ni PBBM. Wala siyang order na hulihin si Senator Bato de la Rosa kasi nga meron pa silang petisyon sa Korte Suprema, mga kababayan, at naglabas ang Korte Suprema ng sagot na kung saan pinapasagot ang kampo ni Senator Bato at ito pong kampo ng mga humahabol kay Bato, mga kababayan, sa loob ng 72 hours. So ibig sabihin, hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa loob ng 72 hours. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po namin mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yuse Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw conclusion po sa isang ongoing investigation, but rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tsaka mga kababayan, tandaan nyo, pag aarestuhin si Senator Bato, lagi may kasamang opisyal yan. Diba? Halimbawa, kung aarestuhin talaga si Senator Bato de la Rosa, dapat kasama dyan, mga kababayan, si NBA Director Melvin Matibag. Or kung ang aaresto naman, mga kababayan, ay eto pong PNP, dapat naandyan din si Nartates. Di po ba? Kung aarestuhin talaga si Senator Bato. Kaya nga, mga kababayan, sa totoo lang, hindi rin talaga natin may aalis yung sinabi dito ni NBI Director Melvin Matibag nung tinawagan siya on the spot nito pong ANC, mga kababayan, kung saan habang nangyayari yung putukan dito po sa Senado, 'di ba, kagabi. Ngayon, hindi natin masisisi kung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na wala talagang order na ganyan na arestuhin si Bato kasi nga nirerespeto nila yung kasunduan nila sa Senate, mga kababayan, at nirerespeto nila yung resolusyon na inilabas ng Korte Suprema na pinare-report itong si Senator Bato sa loob ng 70 to 72 hours. Di po ba? So anyway, tuloy pa natin. Ito yung yung on the spot, mga kababayan, na talagang tinawagan si NBA Director habang naka-live ang ANC. Ito, panoorin nyo muna. Alright, pakita natin sa ANC live. Nasa telepono ni Alvin si Director Matibag. Ayan naka-live yan, Nasa loob kagabi. ng Senado, attorney.